ng umaga po. So mag-share lang ako regarding sa experience namin sa US Embassy Manila interview last March 27, 2026. So bale, family of 3 kami, pero hindi na namin sinama yung aming baby kasi bawal dala ng kahit ano. So schedule namin is 7:30, pero pumunta kami dun and yun, nag-drive kami and then nag-park kami sa may Starbucks sa kabilang yung side ng US Embassy kasi walang parking dun sa kabilang sa may US Embassy. Dumating kami dun mga around 5:30 AM. So sarado pa. And then yung buong hilerang kung asan yung US Embassy, maraming na naka-ano doon, naka-upo, may mga bilihan ng ano, tsaka pwede ka mag-ano doon, tumambay muna. Pero tumambay muna kami sa Dunkin Donut kasi hindi pa kami nag-breakfast. So inagahan talaga namin kasi it was traffic nung time na yun. So 7:30 yung aming visa interview. Pero mga around 6:30 sabi namin punta na kami dun sa Manila Embassy, sa harap US Embassy Manila. So pagdating din namin dun 6:30, pero ang tinatawag na nila is yung 7:30 na nakaschedule. So yun, dali-dali kami dun na nagpila. So bali, dalawang pila yun. So may non-immigrant and then yung immigrant. So doon kami sa immigrant, EB3 visa. So yun, kailangan nila yung passport mo, DS-260, then yung paper nyo, yung confirmation letter. So kailangan dala nyo yun. So sa amin, 3 passport. Tapos ang ginawa namin, each passport nilagay na namin yung DS-260 tsaka appointment letter doon sa passport para mabilis tignan nung nag-check. So after namin ma-check, so sinabihan kami na pumunta kami sa door number 2. Door number 2, tama. After na pagpasok namin sa kaliwang part ng embassy, dun yung mga non-immigrant applicants. Sa kanan naman, dun yung for immigrant visa applicant, EB3. Binigay lang namin yung aming DS-260 form and then tatawagin kayo by your last name and first name nung main applicant. So yun, after nun, nag-antay na lang kami. After a few minutes yun, tinawag na kami. And doon kami sa window 56, kung hindi ako nagkakamali. Filipina yung pre-screener namin. So doon na kami. And then nag-ask lang siya ng fingerprint and then picture. So pinicturean niya kami. And then yung mga documents namin na nasa isang folder lang na dinala namin. Kasi guys, bawal magdala ng bag. Bawal. Kasi meron kaming nakita doon isang I think si kuya, may dala siyang bag. Pinalabas ulit siya para ibigay or ipaiwan. So bawal talaga. So dali nyo lang yung kailangan passport tsaka yung meron kami plastic folder doon. So nakalagay lahat doon ng aming documents. So na yun, piyesa-piyesa nyo sa main applicant, sa dependent 1 and dependent 2. Then after nun yun, hihingin sa'yo yung appointment letter and then yung DS-260 and then yung lahat ng docs na kailangan mo. So birth certificate, yung Senomar or advice of marriage, yung license, yung passport, yung police clearance, NBI clearance, offer letter na galing sa inyong
employer sa US. So bali sa akin, nung nagkaroon na ako ng visa appointment and interview, so in-inform ko na yung aking CM, yung aking case manager na ito na yung aking appointment sa USMC Manila. So yun, sabi nila i-email nila sa akin yung or i-mail. Anyway, na-email na sa akin yung soft copy and then minail nila yung hard copy. As in original siya, naka-notarized at napirmahan galing mismo sa employer sa US. Dapat lahat ng documents original tsaka may photocopy kasi humihingi sila ng photocopy. Importante magdala kayo ng ballpen. Tapos next nun, tanungin niya yung saan ang employer mo, saan yung employer address, yun. Tapos 2x2 pictures, yun yung tatlo, yung asawa mo tsaka yung anak sa amin, yun. Binigay din namin yun. Tapos kiniklip nila yun. Kung meron sa dependent nyo or sa inyo na nagtrabaho sa ibang bansa, so sa Middle East, sa ibang bansa, so dapat meron kayong police clearance na latest. So at least nakuha nyo within the year para valid siya. Yun, importante yung kasi hinahanap talaga nila. So after nun, chinek niya lahat ng aming documents. After nun, so sabi niya forward niya na to sa consul and wait na lang natawagan yung aming name sa next window. So after nun, bumalik kami sa upuan. So bali yung pre-screener nasa may left side siya. So mga ano siya, parang cubicles yun. Then yung consul nasa kabilang naman side. So mga cubicles din siya. So yung waiting area mo is kita mo yung cubicles, yung windows, and also yung marinig mo yung mga sinasabi. Kung tatawagin yung pangalan mo, marinig mo. Tapos yung mga tinatanong. So doon kami sa medyo malapit para may idea kami kung ano yung mga tinatanong. 15 to 20 minutes yung tinawag na kami. So hindi ako magkakamali. Window 61. Yun, parang Window 61 yun sa amin. Tinawag na kami nun. Balik tatawagin yung pangalan, last name and the first name and family, ganun tatawagin. Then yun, so medyo kinakabahan kami nun. After nun, so naka-stand up ka lang, so walang upuan, so nakatayo lang kayo doon. And then nagpakilala yung consul na very polite yung consul. Pinatayo niya kami doon and then pinasumpa niya kami. So raise your right hand, yun, ganun. Then repeat after him yung sinabi namin na lahat ng sasabihin namin ay totoo. After nun, ako muna tinanong ng consul. Una, hiningi mo na sa akin yung thumbprint ko tsaka yung magkabilang fingerprints. Then tinanong niya na ako agad ng unang tatanong niya is yung full name mo, date of birth, age. Tinanong niya din ako ilang taon at ano ang aking profession. Yun, straightforward lang. Kung ano yung tinanong ng consul, yun lang ang sasabihin. Yun, dapat yung tandaan. Kung ano lang yung tatanong, yun lang ang isasagot. Wala ang kayo idadagdag o ibabawas. Tsaka yung nagbe-base sila sa printout or sa document na niligay nyo nung nag-a-apply kayo sa yung sa DS-260 nyo. So lahat yun, andun yun, dun sila magbe-base. Tapos next, tinanong niya kung ilang years na ako na working as a nurse. So sabi ko more than 11 years na. And then kung saan ba ako currently working, sabi ko yun sa Saudi Arabia as a nurse. Yun. Then tanong niya din sa akin na who is your employer. So yun, kailangan nyo talagang i-memorize employer. Anong address ng employer? Anong base rate mo? Yun, base rate kailangan itanong. Tsaka saan kang
unit ma-assign. So yun, lahat yun dapat i-memorize yun. Yung name ng employer, address, base rate. Yung base rate lang kasi nandun yun sa offer letter, tsaka yung facility or unit kung saan ka ma-assign. Yun, every time na sumasagot ako, kine-check niya, may kine-check siya sa system. So ibig sabihin guys, kung ano yung nasa system, dapat yun din yung dapat na masagot nyo. So yun yung nilagay natin sa DS260 natin nung nag-apply pa lang tayo, at saka yung sa offer letter, yun lang din yun. Tapos ano pa, kung ma-issue yung green card, saan siya ipapadala, kasi yun, kailan meron na kayong address. So sa case ko, since wala pa naman akong bahay sa US or walang tatanggap, so yung sa employer address ko ang nilagay, yung sa employer address ang aming nilagay. And then yun, sinong contact person, isasabihin mo din kung sino yun. So sa case ko naman, before pa ng aking interview dun sa agency ko, kami pre-interview call. So may tatawag sila para i-prepare ka sa mga isasagot mo para hindi ka magkamali, which is yung lahat ng nilagay mo doon, yung lahat ng sinabi mo sa kanila, and kung sino yung contact person, kasi yun din yung ilalagay nila sa system. So yun, after nun, tapos na yung aking interview. And then yung wife ko naman, yung sa wife ko naman, yung thumbprint and then the fingerprints, yun. And then tinanong lang siya kung ano yung name niya, age niya, at saan siya nakatira, and then ilang years na kami mag-asawa, kailan kinasal, mother, father name ng mother niya and father name niya. Tapos kung ako lang ba yung asawa niya lang, and then ilan yung anak. Then yun lang sa kanya. And then hinanap ng consul yung baby namin. Sabi namin hindi nila kasi baby pa nga, 2-year-old pa lang. So kapag yung anak mo is I think 10 below or 13 below, no need to bring na sa US Embassy. After nun, sinabi na ng consul sa amin yung pinakahintay namin marinig. So sabi niya, congratulations, I will approve your visa and you will receive it within 1 to 2 weeks. And your visa pa. Yun, after nun, yung intense yung aming naramdaman nun. Nag-thank you lang kami and smiles sa consul. Yung pala guys, kailangan yung eye contact, tsaka nakasmile ka. Hindi yung parang pilit na smile, yung nakasmile ka lang pero eye contact ka kapag nagsasalita ka din sa consul. Yun siguro yun yung key, kasi eye contact, kasi para maramdaman ng consul na yung sinasabi mo is true. Yun lang naman yung guys kailangan nyo lang talaga ipakita na true, tsaka yun, wag ka, nandun yung kaba, pero nung sinabi niya yun sa wow, wala, ngiting tagumpay talaga kami. Worth it talaga yung 2 years guys, 2 years naming trinabaho yung preparation, simula nung IELTS, NCLEX, interview sa employer, yung mga pag-file ng lahat, pag-IELTS, pag-file ng CFNS, True Merit na ngayon, yung lahat ng na waldas na pera is worth it. Nung sinabi niyang your visa approved, yun, dun talaga nagpasalamat talaga ako. Yun, after umuwi na kami, nagpasalamat yun, at yun, konting celebrate lang naman sa bahay. Reminder lang guys. So
key points. Bigyan ko lang kayo ng key points. I-organize nyo na yung papers nyo. Sa amin kasi, ang ginawa ko, yung sa akin, kung ano yung list na binigay sa akin ng aking agency, yun ang pinasunod-sunod ko. Passport, DS-260, appointment letter, UP4, marriage contract, AOM, birth certificate, police clearance na galing sa Saudi, tapos yung NBI. Kung saang state ka, yung license mo, kailangan nyo yun. Tapos yung registration mo, tapos yung proof of exam mo na napasa mo yung NCLEX, yung pumunta sa nurses.com. So yun, i-print nyo yun, nurses.com. Kasi dun, kapag nakapasa ka kasi, pag andun yung pangalan mo, ibig sabihin naka-registered ka, RN ka sa US. Yun, magdala din kayo ng photocopy nyo or print out nyo. Basta lahat, pinotocopy ko. Kahit yung license ko sa Pilipinas, license ko dito sa Saudi. Sa dependent naman, yun lang naman, yung DS-260, P4 letter, yung appointment letter, birth certificate, authority of marriage dun sa asawa ko, and marriage, birth, AOM, yun lang sa kanya. Tsaka police clearance sa kanya kasi nag-work siya dati sa ibang bansa din. So meron din kami naka-apostel. So yun, mas maganda naka-apostel din. Kahit yung mga police clearance sa ibang bansa, ipa-apostel nyo kasi yun talaga kailangan yun para talagang legit. Tapos sa anak ko naman, yun naman, birth certificate, DS-260, passport niya, tsaka yung 2x2 picture. So yung 2x2 picture pa pala ninyong lahat, passport size 2x2 picture. Huwag niyong kalimutan yun. And then during the pre-screener yun, sa pre-screener talaga guys, yung sa amin okay naman yung aming pre-screener, pero sa iba yung mga nakikita kong vlog, yung iba talagang medyo matataray. So kami, nagdasal lang talaga kami na sana yung pre-screener namin is mabait. So buti na lang, mabait yun si ate. Mabait siya. Napaka-considerate nga ni ate nung time na in-screen niya lahat nung namin, mga papers. Yun. Doon naman sa pagdating yun sa consul, yun lang. Mabilis lang yun sa consul. Parang yung sa amin, parang 5 minutes lang lahat yung sa amin. Tapos yun na. So yun guys, sana nakatulong itong video to. Kung may mga tanong kayo, just comment down below. Baka masagot ko, i-check ko yung mga comment nyo kung may mga tanong kayo. So ginawa ko tong video para at least may idea kayo kung ano yung gagawin nyo pagdating ng inyong interview sa US Embassy. Tsaka yung mga sana nakatulong mga key points na nasabi ko, yung mga dadalhin, anong gagawin, anong hindi dapat dalhin. Yun guys, see you sa next vlog, see you sa next video. Thank you.